Good day everyone! Papatuloy po natin ang kwento ni Adan at Eva. Doon na po tayo sa yung kaparusahan para kay Eva po. Basahin na natin. Sinabi ng Diyos kay Eva, dahil sa ginawa mong, dadagdagan ko ang paghihirap mo sa pagbubuntis. At mararamdaman mo ang sobrang sakit ng inyong panganganak. Yan, totoo po yun. Sa pagbubuntis po ay talagang marami kaming nararamdamang sakit, no? At lalo na sa panganganak po, sobrang sakit. Yan. But we thankful kasi we survived the pain, no? Then, sabi po ng Panginoon kay Adan, dahil naniwala ka sa asawa mo at kumain ng bunga ng punong kahoy na ipinagbabawal ko sa inyo, ay susumpain ko ang lupa. Kaya sa buong buhay mo ay magpapakahirap ka ng gusto upang makakain. Ayan po yung mga kaparusahan ng bawat isa sa kanila. Nakakasad, diba po, sa kanilang sa ginawa nilang pakikinig ng mali, sa pagsunod nila sa mali ay naparusahan sila, no? At nakakalungkot talaga po. At ang consequence ng kanilang pagkakamali ay sobrang hirap, no? Sobrang sakit. Siyempre, isa na doon ang mahiwalay sila sa Panginoon, no? Malayo sila sa Panginoon. At yung mga masasaganang buhay noon ay paghihirap na ngayon ang kanilang dinadanas. Bago sila makakain, kailangan nilang magtanim, magbungkal ng lupa, mag-antay kung kailan tutubo yung tanim nila, no? Nakakalungkot. Sa kwento ni Adan at Eva, ang matutunan po natin doon ay kailangan po nating suriin ang bawat naririnig natin, ang bawat advice na ibinibigay sa atin. Kailangan natin pag-aralan. Hindi po masamang makinig, hindi rin po masamang manghingi ng advice sa mga kakilala, sa friend, sa family. Pero kailangan po nating suriin ng mabuti. Kung ito ba ay tama, kapag ito ba ay ginawa ko, ano ba ang magiging result? Ikakaganda ba ng sarili ko o ikasasama ng sarili ko? Kasi we need to take ingatan natin ang pagdidesisyon sa ating mga gagawin, kasi sarili natin yung magsasacrifice, wala namang iba, diba? Katulad ni Adan at Eva, sino ang nahirapan? Silang dalawa, diba? Sa pakikinig nila sa mali, silang dalawa ang nahirapan, wala namang iba, kasi sila yung gumawa. Ganon din sa buhay natin. Tayo yung gagawa, tayo yung kikilos, tayo yung magdidesisyon. Kaya ingatan natin ang bawat desisyon ng ating buhay sa mga advice na ibibigay sa atin. Kailangan nating pakinggan ng mabuti, pag-aralan ng mabuti para hindi tayo mahihirapan o masasaktan sa huli. Di ba po? Love yourself the way God love you. Care yourself the way God care you. Di ba? Kasi ayaw din ng Panginoon na tayo ay masaktan. Ayaw din ng Panginoon na tayo ay mahirapan. Kaya nga binigyan tayo ng isip, na kanya-kanyang isip, di ba? Kanya-kanyang para malaman natin yung tama at mali, di ba? Binigyan tayo bawat isa. Kaya kapag nahirapan, ask God, give you, Lord, tama ba yung sinabi niya? Tama ba? Sundin ko siya. Tama ba? Ito ba ang gawin ko? Para hindi tayo masasaktan sa huli. Yun lang po, at God bless. Thank you for watching.